Naglaan po kayo ng 18.5 billion para po sa mga nasalanta. Ano po, sino po ang qualified na mag-avail nito? Ito po yung isa sa mga programs which is the emergency loan? Yes, Tama calamity loan. Actually, the emergency loan and or calamity loan are the same. Okay, Yes. okay. Actually, as of today, naglaan na po kami ng 24.17 billion pesos na calamity loan para sa ating mga affected na mga members and pensioners. Ano po? Una po, nung July 26, buong National Capital Region, Province of Rizal, tapos Province of Cavite, and Province of Batangas po. And then, the following day, naglaan din po kami ng binukas na rin natin ang calamity loan sa Province of Bataan, Municipality of Baco, and Pinamalayan Oriental Mindoro. And just yesterday, we opened the calamity loan for Province of Pampanga and Province of Bulacan. So, as of today po, meron na tayong mahigit kumulang na 30,000 na na-disburse. Actually, na-disburse na ma'am na mga loans amounting to 710 million gross loans na binipisyuhan po yung mga 30,000 nating mga kababayan, na mga members at pensioners ng GSIS. And as of this time, yung iba ay, actually ang nag-avail ay nasa 50,000, pero ang na-credit at na-process na po namin ay nasa 20,000. Yung iba po, may mga disapprove, baka kulang sa net take-home pay, or paano po yun? Paano ang proseso? First, gaano po kalaki or paano binabase kung magkano yung kanilang pwedeng ma-avail na emergency or calamity loan? Ang calamity loan po ng GSIS ay 20,000 doon sa first time availment. For example, standard po yun talagang ano? Standard po. Pero sa mga may previous calamity loan, ang available po sa kanila ay 40,000, but the net amount should not exceed 20,000 kasi ibabawas po namin yung calamity loan nila previous, ano. So basically nasa 20,000 po ang calamity loan namin. So ito po ay available sa ating mga members, old age pensioner and disability pensioner. Basta po ang ating mga nabanggit ko, ang members pensioners na yon ay nakatira doon sa declared calamity area na nabanggit ko po kanina yung mga lugar, pati po doon sa working doon sa ahensya na situated doon sa calamity area. So, working and residing pag active member, Ma'am Cheryl, ano? Pero pag pensioner naman po, sa old age pensioner natin tsaka sa disability pensioner, ang requirement natin dapat resident doon sa calamity area kasi hindi naman na sila working, right? Kasi po sila ay mga pensioner na basta po na-deklara, for example, sa buong NCR, eligible po ang mahigit sa 1.1 million active members and pensioners for calamity loan as of this time. Yun po yung 24.17 billion na inilaan ng GSIS para sa calamity loan.